Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli ipagpatuloy natin ito yung ikalawang bahagi ng pag-aaral natin about the firstborn. Ating basahin muli yung ating teksto sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 23. Ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito naman yung ating tatalakayin na ang iglesia o ang panganay na iglesia o ang iglesia ng mga panganay, ito yung sabi nga natin ay mga nagsisunod sa ating Panginoon Kristo doon sa dugo ng tipan o ang bagong tipan. Then sila yung mga nakweekend, sila yung naipagkaisa sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo. At dito sa mga bagay nito, ito ay hindi isang pag-anib sa isang reliyon o sektang pananampalataya, kundi ito'y pananampalataya mismo personal sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ito sinasabi sa aklat ng Ephesians chapter 2 na kung saan ay personal ding gumagawa ang ating Panginoon Diyos sa bawat isa na nakikipagkaisa sa Kanya o ang nakikipagkaisa sa dugo ng tipan. Ang sabi rito sa verse 8 at 9, Ephesians chapter 2 verse 8 at 9, ganito ang sinasabi. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya ibig sabihin, ito ay ayon sa pananampalataya, hindi sa pag-anib sa sektang pananampalataya o ang pag-anib sa isang reliyon. Verse 10, ganito ang sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang ginawa, na nilalang o tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo ay mga gawa kay Kristo, nilalang sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, na ang sabi ron ng una pa man upang lakaran natin ay ang mga mabubuting gawa. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, siya yung gumagawa sa ating mga buhay. Na siyempre, kung tayo ay naipagkasundo sa tipanang ito ng bagong tipan, ito ay merong resulta o bunga ng ibig sabihin ay magkakaroon ng resulta yung pakikipagkaisa natin sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ng ating sinabi, ito'y kasunduan na ikipagtipan tayo or else ina-accept natin, tinatanggap natin yung katubusang ginawa ng ating Panginoong Kristo upang ang bisa at kapangyarihan naman ito ay mangyari maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ito ay sa pamagitan ng ating pananampalataya o ating lakipan ng pananampalataya ang bagay na ginawa na ng ating Panginoong Hesus. Ang bagong tipan ay nakahain, nakalaan, at ang dugo ng tipan ay laan para sa lahat ng makikipagkaisa at makikipagkasundo sa ating Panginoon Kristo. At ang dugo nga ng ating Panginoon ang siyang bumabanal or else ay nagpapatibay ng ating kasunduan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dahil dito napakahalaga nung resulta, nung kaganapan, sapagkat dito makikita natin na tayo lumalakad sa katotohanan at lumalakad tayo sa liwanag. Hindi yung parang kagaya din lang ng dati, na parang lang nagbago lang, ay parang nagpalit lang tayo ng reliyon, pero yung ugali, yung motibo, yung laman ng puso at isipan, yun pa rin. Bagay na hindi yun ang nais ng Panginoon at yun na nga ang dahilan kaya niya tayo tinubos upang maging malinis yung ating pagkatao, yung ating kalooban. Ang sabi rito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 33, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, at ito ay magriresulta ng mabuti para sa bawat isa na nakikipagkaisa sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo.
Romans chapter 8 verse 33, sino ang hahatol? O verse 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa hirang ng Diyos? O laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ang sabi rito ng banal na kasulatan, sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ang ating Panginoon Diyos ang umaaring ganap. Kaya nga, bagamat wala tayong mababasa sa banal na kasulatan, letra por letra na sinasabi about sa preliminary judgment ng ating Panginoon. Pero yung preliminary judgment, naririto yan sa ibabaw ng lupa habang ipinapangaral ang Ebanghelyo at habang bukas ang biyaya ng ating Panginoon itong bagong tipan. Nang ibig sabihin, ito nga yung ating nakikita, ang Marcos chapter 16 verse 15 to 17 na sinasabi roon ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako, sa lahat ng kinapan. At ang sabi roon, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas, ang hindi sumasampalataya parurusahan. Nung hindi ko po alam ang banal na kasulatan at ako'y newly Bible reader pa lamang, parang ito yung hindi ko matanggap, na para bang hindi lang sumampalataya sa Panginoon Kristo, parurusahan na kaagad. Nang ibig sabihin na maunawaan ko ang mga bagay na ito, tayo ay ina-absorb lamang ng Panginoon or else isinusurvive lang tayo ng ating Panginoon dahil nang pumasok si Eva at si Adan sa kasalanan, lahat ng tao, lahat ng lahi ng tao patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya meron tayong mababasa sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 59 to 60 na sinasabi ron ng isang alagad, Guro, pahintulutan mo akong umuwi sa amin at mailibing ko ang aking ama o ang aking tatay. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay o ang kanilang mga patay. Kaya dito makikita natin may binanggit ang ating Panginoong Kristo na sinabi niya doon sa kanyang alagad, bayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay o ang kanilang patay. Na ibig sabihin, ang tao kahit gumagalaw, nabubuhay o naghahanap buhay, kumakain, gumagawa, physically, buhay sila, pero yung ang spiritual, patay nga sa harapan ng Diyos at yun yung pinasok ni Eva at ni Adan. Even do sa pag-aaral natin ng nakaraan about the firstborn, ang ating Panginoon Kristo, nang pasanin niya ang kasalanan ng tao, pumasok din siya sa tinatawag na spiritual death. At dahil doon na maitatag niya ang dugo ng tipan, ang dugo ng tipan ang muling nagpasakdal sa kanya. Yun yung Hebreo chapter 10 verse 29. Kaya dahil dito, meron talagang tinatawag na spiritual death at yun nga ang binanggit ng ating Panginoon. Nabayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Kaya dahil dito, napakahalaga na ating maunawaan ang mga bagay na kung saan ay dito tayo ina-absorb, isinusurvive ng ating Panginoon. Na dahil sa kanyang magiliw na habag, ang sabi nga sa Lucas chapter 1 verse 78, sisilang ang liwanag o ang dakilang pag-ibig ng Diyos para doon sa mga nasa lilim ng kamatayan, yung nalulugmok sa kadiliman, upang bigyan sila ng liwanag. Nang ibig sabihin, kung walang manunubos, wala pong pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Kaya yun yung makikita natin mula sa lumang tipan, mula doon sa Genesis hanggang doon sa lumang tipan, ay walang ipinangako ang ating Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan. As in, wala talaga. Kasi usapin nga yun ng pagkatubos. Then, kung pumasok si Eva at si Adan sa kasalanan, ang landas ng tao ay paparoon na talaga sa tinatawag na pagkapahamak. Ang buhay na lang ay dito sa ibabaw ng lupa. Then,
ang ating kaluluwang may buhay ay kasamang hahatulan. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon, nagkaroon ng manunubos, nagkaroon ng Redeemer, at inako nga ng ating Panginoon Jesucristo ang ating mga kasalanan. At dahil doon, ang kailangan lang natin gawin, panampalatayanan ng buong puso, ng buong katapatan sa ating puso, sa ating isipan. Yun nga sinabi natin about the Church of the Firstborn, ang Isaiah chapter 66 verse 1 and 2, mamasdan ng ating Panginoon, siyang dukha at may pagsisisin loob at nanginginig sa kanyang salita. Nang ibig sabihin, kailangan natin yung tapat na pusong pananampalataya sa ginawang biyaya ng ating Panginoon upang tayo ay makasurvive. At yung 1 John chapter 5 verse 20, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, binigyan niya tayo ng pagkaunawa o binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo rin naman sa Kanya ay totoo. Kaya napakahalaga nung katapatan talaga ng ating mga puso. Dahil dito, kung tayo ay tapat, ang puso na nakikipagkaisa nga dito sa dugo ng tipan ng ating Panginoon, ang sabi dito sa Romans chapter 8 verse 33, sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos, siya yung umaring ganap. Nang ibig sabihin, nilinis niya tayo, pinasakdal niya tayo, or inari niya tayong ganap. Sa English, ang pag-aaring ganap, o yung inaring ganap, ang tawag doon ay justified. Nang ibig sabihin, justified ay talagang, sabi nga, ay inaring ganap ng Panginoon na ito ay karapat dapat. At ang sabi pa rin dito, ang mga inaring ganap niya ay Kanya namang niluwalhati. Kaya ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang umaaring ganap. At dito nga sa dugo ng tipan, dito tayo aariing ganap. Hindi daw sa pamagitan ng mga gawa, hindi dahil sa tayo ay mabait, hindi dahil sa tayo ay matulungin, hindi dahil sa tayo ay mapagbigay, hindi dahil sa tayo ay magandang loob sa ating kapwa, gaya nga ni Cornelio. Kasi nga doon sa lumang tipan ay walang ipinangako na buhay no walang hanggan. At eto nga si Cornelio sa Acts chapter 10, ay mababasa natin doon si Cornelio na isang Italyano, isang pinuno ng pulutong. Siya ay mabuting tao, mapagbigay sa kapwa, at maging sa sinagoga o sa templo, siya talaga ay mapagbigay, mapanalanginin sa harapan ng Diyos. Pero ang ating Panginoon Diyos ay nagsugo ng anghel upang ipadala sa kanya si Apostol Pedro at mapakinggan niya ang ebanghelyo ng bagong tipan, upang sa gayon si Cornelio ay makasama ng ating Panginoon Diyos dun sa mga pangako ng buhay na walang hanggan. Okay, kaya ibig sabihin, kung tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, ito ay resulta ng pakikipagkasundo natin dito sa dugo ng tipan ng ating Jesucristo. Yun yung magiging bunga, yun yung magiging resulta. Kumbaga nga sa mag-asawa, ang sabi nga ay ang mabuting pagsasama at nabubuo yung isang tahanan, then magbubunga sila ng mga supling, then magkakaroon na nga sila ng tinatawag na mga plano para sa isang pamilya. At ito nga yung resulta dito nabubuo compare doon sa walang plano ng pag-aasawa. Ang sabi nga ay nadadaanan na lamang nila ang mga buhay na ganon. Kaya dito sa dugo ng tipan ng ating Panginoon, meron itong resulta. Yung mga pangako dito, makikita natin, dapat yun yung mangyari, dapat yun yung maganap, na tayo ay ituturing na anak ng Diyos sapagkat inari niya tayong ganap. Kasi kung hindi naman tayo inaaring ganap, gaya nga sa lumang tipan, ang sabi ron, walang itinuring ang ating Panginoon Diyos na kanyang anak sa lumang tipan, liban na lamang dito kay Haring Solomon. Pero gaya ng ating pag-aaral, yung Espiritu ng Diyos sumasa kanya pero hindi nananahan sa kanya. Kaya ito si Hari Solomon may kulang pa rin sa kanyang buhay. Incomplete pa rin yung kanyang buhay. Pero dito sa bagong tipan, napupulpil na yung buhay. Kaya dito mababasa natin sa bagong tipan na sa John chapter 10 verse 10, ang sabi ron na parito ang Panginoon Kristo
upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Ang ibig sabihin ay mapupulpil mo yung buhay na sa iyong mga pangarap, sa iyong mga adnikain, wala ka nang hahangarin pa sapagkat pinulpil ka ng ating Panginoon. Yung ating kaluluwang may buhay ay napayapa at napanatag. At dahil dito, ang magiging laman na lang ng ating puso ay ang panalangin na ang biyaya ng dugo ng tipan ay dumating sa ating kapwa, dumating sa lahat ng tao, sumilang ang buong kaliwanagan ng ebanghelyo ng ating Panginoon at dito tayo mabubuhay. Nasabi nga natin noong nakaraan, ito ay hindi na nga utos, hindi na ito kautusan, kundi ito'y magmumula na sa ating puso. Gaya ng ating pinag-aralan noong nakaraan, ang buong kautusan mauuwi na lamang ito sa isang utos sa maatwid baga ay iibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili, at hindi naman natin ito magagawa kung hindi tayo matutubos ng ating Panginoon o hindi tayo maikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, yung Hebreo chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ng ating Panginoon Hesukristo sa pamagitan ng Espiritu ng walang hanggan ay maglilinis ng ating mga budhi, maglilinis daw ng ating puso, ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Sa mga tuwid, yung mga gawang patay, ito yung utos na ating sinusunod na wala yung kusa o walang pag-ibig. Para bang sinabihan ka na tulungan mo yung matanda na itawid mo o nahihirapan siyang tumawid sa kalsada, tapos inutusan ka, o Brad, itawid mo naman yung matanda. Labag sa kalooban mo, walang sigla. Ginawa mo yun dahil inutusan ka. Kaya ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, mabuti yung ginawa mo, pero sa loob mo, hindi yun buhay. Hiwala yun yung alab, wala dun yung pag-ibig. Yun nga lagi natin sinasabi, lalo na sa mga gawain bahay. Kapag tayo inutusan, mabigat talaga sa loob at minsan kumukulo yung ating dugo. Na ibig sabihin, mabigat nga. Kalimitan niya, nagdadabog yung mga bata. Eto na naman tayo, pag sinabing maghugas ng pinggan, ewan ko ba kung bakit ba naman yung instrumento ng mga pagpapala at biyaya ng ating Panginoon, kinatatamarang hugasan, linisan. Kaya yun naman, siguro naman, hindi naman lahat. Pero ayon sa karanasan at aking nakikita, talagang mabigat. Bihira talaga yung mga nagkukusa na yung pinagkainan ay agad ng huhugasan. Kaya dahil dito, kapag inutusan ng bata o ang sino man ay inutusan, dahil sa gawaing ito, mabigat sa loob. Lagi, ba't ako? Ba't hindi sila? Ba't ako? Kaya dahil dito, kung gagawin naman natin ito ng kusa o bukal sa ating kalooban, yun talaga yung may pasasalamat, yun talaga yung may mabuting gawa. And then, andito tayo sa bagong tipan. Hindi natin alam ang buong kautusan ng Old Testament gaya ng mga Hudyo. Sabi nga, mabuti pa yung mga eskriba, mabuti pa yung mga Pariseo, yung mga saserdote or else Hudyo. Alam nila yung buong kautusan ng Hudyo. Pero ang sabi ng ating Panginoon ay hindi ko sinisira ang kautusan ni ang mga propeta, kundi bagkos ganapin. Kaya ibig sabihin, yung buong kautusan na yun, mauuwi yun sa isa. Bagamat ang binanggit doon ay ang pag-ibig sa kapwa, pero ang pinakang buod noon ay yung ating redemption. Nang ibig sabihin, hindi na natin kailangang utusan pa. Kaya dahil dito, kung tayo ay hindi na kailangang utusan pa, kundi may lumalabas sa ating kalooban kung ano yung mabubuti at nararapat, at yun yung ating pinakang damdamin. Nang ibig sabihin, ito yung nakalulugod sa ating Panginoon. Kahit naman sa mga magulang, yun yan naririnig ko sa aking nanay noon, yung salitang kusang palo. Kahit sa tatay ko, hindi po yung pinapalo o kusang pinapalo. Ibig sabihin, kusang ginagawa. Hindi na kailangang sabihan. Nung mga panahon kasi namin noon, hindi pa uso ang grepo. Kaya mag-iigib ka talaga ng tubig. Kaya ibig sabihin, much better, wag ka nang sabihan na walang tubig o umigib na. Kundi ikaw ay gumawa na lamang ng kusa.
Kaya minsan, hindi naman lagi, naalaala ko noon. No, pag dumating na nga yung mga ganyan, alas 5 na ng hapon, uuwi na ako sa bahay, titigil na sa paglalaro, bakit mag-iigib na kasi? Hindi yung kailangan puntahan ka pa ng magulang mo sa laruan upang ikaw ay utusang mag-igib. At kalimitan nga, basta ikaw ay inutusan, mabigat talaga sa loob. As in, mabigat sa loob. Kaya dito, ito yung pinagkaiba ng Old Testament at New Testament dahil sa tinatawag na redemption. Dahil dito, makikita natin yung maraming bagay sa banal na kasulatan, bagamat hindi nga maunawaan, pero kung sisilang sa atin ang buong kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, nagbabago nga yung puso. Nagbabago nga yung ating kalooban, nagbabago nga yung ating prinsipyo, at dahil doon tayo lumalakad sa liwanag, doon tayo lumalakad sa katotohanan, sapagkat yun ang matuwid at yun yung tinatawag na mabuti. Kaya babalikan uli natin yung sinasabi ng aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Ang sabi ron, magwiwisik siya ng malinis na tubig sa buong karumihan. Sa lahat ninyong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dilinisin kayo ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, magbibigay siya ng bagong diwa. Aalisin niya yung batong puso at bibigyan niya ng pusong laman. At ilalagay niya sa loob nila ang kanyang espiritu at palalakarin niya sa kanyang mga kahatulan at sa kanyang palatuntunan, at yun ay kanilang isasagawa. Kaya yung proseso, makikita natin, maglilinis muna ang ating Panginoon. At kapag malinis na, magpapalit siya ng tinatawag na bago ng prinsipyo. Then bago na rin puso. Then doon sa bagong puso, doon daw mananahan yung banal na espiritu. Sabi nga natin noong nakaraan, mahirap tumahan sa puso ng tao hanggat hindi yan malinis. Hindi mananahan dyan ang ating Panginoong Kristo kahit pasabihin na tinatanggap niya ang Panginoong Isus, ang Panginoong Isus, ang Panginoong tagapagligtas ng kanyang buhay, ang Panginoon na nananahan sa kanyang buhay. Pero kung sa loob ng puso ay meron diyang puot, meron diyang pagkainggit, meron diyang paghihiganti, meron diyang pandaraya o panglalamang sa kapwa, ay hindi mananahan dyan ang banal na espiritu ng ating Panginoon. At ang pinakamabigat pa nga yung nagtatangi tayo ng tao, na sinasabi ng ating Panginoon, huwag tayong magtatangi ng tao na kung may dumating daw sa ating simbahan, sa ating templo o sa ating sinagoga na merong mayamang papasok, ay ang ganda ng ating appreciation. Pero kapag may papasok naman dukha, ay hindi natin pinapansin, at baka kasi ito pang mga dukha ang ating tutulungan, hindi tayo tutulungan. Kaya hindi dapat magtangi ng tao. Lagi nating alalahanin, dapat sumilang sa kanila ang biyaya ng Panginoon, mahirap man siya o siya man ay mayaman. Kaya lang ang mentality, kapag hindi tayo pumasok sa biyayang ito ng ating Panginoon, ganito talaga ang mentalidad ng maraming mangangaral kahit ng maraming tinatawag na kapatiran. Mas malapit sila sa meron kaysa dun sa wala. At sa sanlibutan, ordinaryo na yan. Sabi nga, kung kailangan mo ang maraming kaibigan, kailangan marami ka din pera. Pero kapag naubos ang pera mo, wala ka na rin mga kaibigan. Kahit kamag-anak mo masusuya sa iyo. Bakit? Alam kasi ng kamag-anak mo, sa kanya ka lagi lalapit. Kaya dahil doon, puputulin niya ang magandang relasyon para hindi ka laging humingi sa kanya. Nangyayari at nangyayari dahil yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya dahil dito, balik tayo about sa tinatawag na kusang paggawa. Wala na tayo doon sa tinatawag na batas ng kautusan, kundi tayo ay nakalagay sa tinatawag na kaayusan. Tayo ay nakalagay sa tinatawag na pagsasaayos ng mabuting bagay. Hindi natin kailangang umiral pa yung tinatawag na batas. Bagamat tayo'y napasasakop sa batas. Ibig sabihin, hindi tayo suwail sa batas. Pero ang ating kalagayan dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y mas higit pa sa tinatawag na kautusan. Okay, ito yung tinatawag na spiritual matter. At hindi tayo lumalakad ng ayon sa laman,
Kasi yung ayon sa laman, naandun nga talaga yung tinatawag na katamaran. Naandun yung tinatawag na panlalaman, pandaraya. Naku po, sabi nga, lalo na sa mga gawaing bahay, sa mga trabaho, yung sabihin, dinadaya nila yung kanilang kapwa. No po, gano'n naman talaga yung sinasabi na pag may mga gawaing bahay, ay iskapo o tawag daw ay umaalis para hindi niya magawa yung gawaing bahay. At minsan ang kinakatwiran, pupunta sa simbahan. Kaya merong ganon na ibig sabihin, pupunta kasi sa church pero sa totoo lang ayaw kasi maglaba kaya dalian na ng pang-alis, o kaya ayaw maghugas ng pinggan, dalian na pangkakain. Ang idadahilan, may pupuntahan, pupunta sa church, may Bible study, may prayer meeting. Kaya ibig sabihin, walang magandang patotoo, hindi unawa yung tinatawag na pinakang kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Okay, dahil dito, ito yung sinasabi na hindi na tayo lumalakad ng ayon sa laman o yung tinatawag na natural na kalikasan ng ating laman, bagamat tayo narito pa rin sa ating pagkatao. Pero hindi na umiiral sa atin yun, kundi nangingibabaw dito ay ang katwiran ng ating espiritu na siyang hininga ng ating Panginoon. Kaya doon sa Romans chapter 8 pa rin ay sinasabi rong walang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, na mga lumalakad ayon sa espiritu at hindi ayon sa laman. Kasi yun ang nakalagay sa English, ating basahin, Romans chapter 8 verse 1. Ngayon nga'y walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sa English version, ganito ang sinasabi, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya ibig sabihin, living in spiritual matter. Nabubuhay na ayon sa spiritual na bagay na kalooban ng Diyos, hindi nabubuhay ayon sa laman. Ano ba yung ayon sa laman? Ibig sabihin, kung anong uso, sama ang tao. Ganyan naman yung kabataan, di ba? Kung ito ang trend, ito wala kang magagawa. Ito kasi yung kalakaran. Ito yung takbo ng sanlibutan. Ito kasi yung buhay sanlibutan. Ano yung mga trend na ibig sabihin ay kalakaran? Ang ibig sabihin, kung ano yung kalakaran ginagawa sa isang lugar, ay hahalo ka na lamang doon. Hindi ganun ang buhay. Kundi ang nasa spiritual, ikaw ay naririto sa tinatawag na holiness and righteousness ng ating Panginoon. Dito sa aklat ng sa banal na kasulatan ay sinasabi na tayo ay nararapat lamang na humarap sa ating Panginoon Diyos, isang banal at kaaya-aya sa kanyang harapan. Romans chapter 12, kaya nga mga kapatid, verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong hirap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ito yung bagay na spiritual matter. Nang ibig sabihin, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, kusa nating ginagawa. Bakit? Nakipagkaisa na kasi tayo sa Panginoon Jesus. Nakipagkasundo kasi tayo sa dugo ng tipan. Ibig sabihin, bind as one. Ibig sabihin, binuklod na tayo ng ating Panginoon. At dahil dito, yamang tayo nagpatubos sa ating Panginoon. Nakita niya yung katapatan ng ating puso. Nakita niya yung nais natin na tayo ay makalabas sa kapangyarihan ng kasalanan at mabuhay ng may kapayapaan, mabuhay ng may katiwasayan. Dahil doon, nakikita ito ng ating Panginoon, doon niya tayo pagtitibayin sa dugo ng tipan. At dahil dito, kapag pinagtibay niya ito sa atin, ang bunga at resulta nga nito, yung tinatawag na
buong kaliwanagan, yung buong kaunawaan. Nang ibig sabihin, makikita natin ang marami pang mga bagay na katotohanan sa banal na kasulatan o sa kanyang kalooban na hindi nakahayag sa atin ng una. Kaya yun uli, yung balikan natin, sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang ipahayag nyo ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kagilagilalas na kaliwanagan, isang personal na karanasan na makikita natin kung anong ibig sabihin ng kagilagilalas na kaliwanagan. Nang ibig sabihin, napakita natin, napatunayan natin, kaya ito yung ating ibinabalita. Nang ibig sabihin, ang banal na kasulatan hindi talagang magulo, hindi talagang luhang napakalalim. Kasi nga, sabi nga, kahit nung muna, ba't ganyan ang Bible? O ang Biblia, pag binabasa mo, ang lalim, ang hirap unawain. Yes, napakahirap talaga niyang unawain. Kapag hindi tayo sinamahan ng katotohanan ng banal na Espiritu, hindi talaga natin yan maiintindihan. Pero kapag tayo ay may kapakumbabaan na naghahanap ng katotohanan gaya ng ating sinasabi, tayo ay sumasang-ayon o umaayon tayo sa paghahanap ng katotohanan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 18 nga baga, verse 37, na sinasabi na ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig, kaya mapalad yung mga tao na kung saan ay naghahanap talaga ng katotohanan. At dahil dito, kung talagang ang tao ay naghahanap ng katotohanan at totoo sa kanyang puso, inaalalayan siya ng Panginoon. Step by step, inaakay siya ng ating Panginoon. Hanggang sa sila ay magkasundo na dito sa dugo ng tipan at wala siyang inanibang reliyon. Wala siyang inanibang sektang pananampalataya, kundi siya at ang ating Panginoon Kristo ay nagkasundo dito sa dugo ng tipan. Kaya dahil dito, kung ito yung mga bagay na nangyayari at nagaganap, dito rin natin makikita na ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Kristo ang gumagawa dito sa iglesia na kanyang itinatayo o ang kanyang itinatatag. Ang sabi nga dito sa Matthew chapter 16 verse 18, katotohanan o sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. Okay, ganito ang sinasabi. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa iyo. Ang Panginoong Hesus ang nagtatatag ng iglesia. Dahil siya ang gumagawa at siya ang nagtatag ng dugo ng tipan. Wala po tayong ibang dadaanan kundi ang dugo ng tipan, ang bagong tipan na ginawa ng Panginoon Kristo na kanyang inihain para sa lahat ng tao, para sa buong sanlibutan, at kailangan na natin dito pananampalataya. Then ang ating Panginoon Diyos ang umaaring ganap. At kapag inaring ganap tayo ng Panginoon or ginastify niya tayo, wala ngang hatol. Sino nga daw ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Walang hatol. Kaya ibig sabihin, kung walang hatol, dito pa lamang ay mapapatunayan nating may resulta yung dugo ng tipan. Merong bunga, hindi ito utos, kundi ito isisibol talaga sa ating kalooban, sa ating puso, yung tinatawag na kapanganakang muli. Ang Diyos ang nagluluwal sa atin ng isang panibagong pagkatao. Nasabi nga natin kanina, spiritual matter yung nilalakaran natin, hindi yung tinatawag na fleshly or yung carnal flesh natin ang siyang umiiral. Kaya dahil dito, ito yung sabi ng Panginoon, itatayo niya ang kanyang iglesia.
Kaya ibig sabihin, tayo ay mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo na nakikipagkasundo sa Kanya na gustong umalis, lumabas sa kapangyarihan ng kadiliman at makarating sa kagilagilalas na kaliwanagan ng ating Panginoon. And then kung andun na tayo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, totoo yung sinasabi ng Panginoong Jesus, ang pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa kanila. Kaya sabi nga natin, ang hirap na kasinlunukin ng mga bagay na mali kapag nakita mo na ang katotohanan. Nung hindi natin alam ang katotohanan, ordinaryo sa ating gawin ang mga bagay na inakala nating tama kahit mali. Pero nung makita na natin ang buong katotohanan dahil tayo nakarating sa liwanag, napakahirap na nating gawin yun. At higit sa lahat, kagaya ng sinasabi natin, inihalal na tayo ng Panginoon. Kung tinawag tayong anak ng Diyos, inihalal din niya tayong saserdote. Babae man tayo o lalaki, tayo ay saserdote sa templong banal ng ating Panginoon. At ang templong banal ng ating Panginoon Diyos, yung loob ng ating budhi na nilinis ng kanyang banal na dugo. At dahil doon tayo ang nagbabantay niyan bilang mga saserdote ng ating Panginoon. At dahil dito, kung tayo naroon sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, sabi nga, it is impossible na tayo ay babalik pa uli doon sa tinatawag na kadiliman. Bagamat si Satanas ay mandaraya, kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 24, gayon man, maging ang mga hirang ay susubuking dayain pa rin. Kaya ganun talaga yung pananalig, yung pagiging aggressive ni Satanas. Alam niyang hinirang na yan, hindi na yan matutukso, hindi na yan madadaya, pero kalinsabay nito, susubukan pa rin niya. Kung maaari, maging ang mga hinirang ay dadayain. Kaya ibig sabihin, kung tayo, pag sinabi na, huwag na, mas matigas ang loob niyan, huwag na nating pangaralan yan, huwag na nating panalangin yan. Hindi dapat gawin, panalangin natin lahat ng tao. Kung mayroong paniniwalang ganito, si Satanas, kahit mga hirang, sisikapin pa rin yan dayain. Bagamat alam niya, hindi yan madadaya. Pero, hindi siya nagwawalang bahala. Baka sakali, madaya pa rin niya yan. Kaya dahil dito, makikita natin, yung ibinigay sa ating karapatang maging anak ng Diyos, as in matibay yun. As in napakatibay. Kaya nga ibinigay sa atin ang karapatang maging anak ng Diyos, nang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, sige, subukin niyo. Kung madadaya nga yan. Kaya dahil doon, ang sabi rin ng Panginoon sa Matthew chapter 10, na sinasabi rin din doon, ay, narito sinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo. Kaya kayo'y magpakatalino, gaya ng ahas, at magpakatimtimang gaya ng kalapati. Sabi ron, ang Panginoong Hesus mismo, kapag naaring ganap na niya, or else nagawa na niya na bagong nilalang, ang sumasampalataya at nakipagkaisa, nakipagkasundo sa Kanya, kapag yun naaring ganap na niya, kapag isinugo niya, ang sabi ron, dinadala niya sa gitna ng mga lobo. Para yung mga lobo maging tupa. Dahil tayo naman, dati rin tayong mga lobo. At dahil doon, pinapakita lang natin ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil doon, ang ating Panginoon, siya yung umaaring ganap. At dahil dito, hindi tayo papahamak ng Panginoon. Sayang naman. Kaya nga yung sinasabi ko, nung bago pa ako sa pananampalataya, dapat sana, kapag nagpatubos na ng buhay sa Panginoon, caught up na kaagad, or else, punta na agad sa langit, patay na agad sa ibabaw ng lupa, ay sinong matitirang mangangaral. Pero hindi ko po alam na lubos ang buong katotohanan. Pero sa ngayon, ito ang plano talaga ng ating Panginoon. Ang iglesia ng mga panganay, lumalakad yan spiritually. Sila ay naroon sa kagilagilalas na kaliwanagan at alam nila kung bakit sila nakarating doon. At kung bakit sila nakarating doon, ito rin yung ipinoporsyon nila o ikanilang inihihikayat o ito rin ang kanilang isinasabit, ibinabalita sa marami pang mga tao kung paano sila nakarating sa liwanag at ito'y walang iba kundi ang pakikipagtipan sa ating Panginoon Kristo, yung maayos na tipanan, hindi basta tinanggap lamang. Kumbaga sa mga panahon natin, lalo na sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan,
Hindi ibig sabihin, sinagot mo, katipan mo na. Ibig sabihin, magkatipan nga kayo, pero nanliligaw pa sa iba. O kaya naman, nagpapaligaw pa sa iba. Walang mabuting kasunduan. Kaya dahil dito, hindi ibig sabihin tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Ayos na yun. Dapat malinaw yung kasunduan. Dapat malinaw yung tipan. Kaya dahil dito, kung sinasabi nga, iharap natin ang ating katawan, isang buhay, kaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos, sa ating katampatang pagsamba. Hindi lamang ito sa loob ng simbahan. Paglabas ay bagong tao, lumang tao na uli. Marumi na naman ang isipan, marumi na naman ang puso. Kaya hindi ganon. Ito ay lifetime na natin. Kaya nga sabi natin kanina, preliminary judgment. Inaring ganap na tayo ng Panginoon. Kaya nga sinasabi natin, walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na lumalakad ayon sa Espiritu at hindi sa laman. At ang sabi nga ng Romans chapter 8 verse 33, sino ang magsasakdal? Kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan, dapat ang mga anak ng Diyos walang dungis, walang kapintasan at hindi maisasakdal ng panggugulo. Kaya ibig sabihin, ang buhay niya ay may kaayusan sapagkat nakipag-ayos siya sa ating Panginoong Hesukristo. Then, the church of the firstborn, ito ay mga nasa espiritual na pamumuhay. Ito yung mga inaring ganap ng ating Panginoon. Ito yung mga tao na kung saan ang katotohanan ng ating Panginoon dala nila at ang katotohanan ito rin yung bibigay nila sa kanilang kapwa. Hindi sasabihin, sama kayo sa amin, anig kayo sa amin, maganda ang simbahan namin, maganda yung aming bahay panambahan, marami kaming kapatiran, mga kilala, mga sikat, mga artista, mga politiko, kilala. Hindi ganon. Kundi ang ibibigay natin sa kanila ay yung katotohanan tinanggap natin at yung resulta ng dugo ng tipan ng pakikipagkasundo natin sa Panginoon ay napatunayan natin as in totoo. Kaya dahil dito, tayo sa ating kalagayan sa panahong ito, ang tinatawag na mapapalad. Blessed, ang sabi nga ng John chapter 1, doon sa sinasabi nga dala ng Panginoon Kristo, biyaya sa biyaya. Yung sinasabi ng verse 14 hanggang verse 18 na ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moises. Pero sa pamagitan ng Panginoong Kristo, dumating naman ang biyaya at katotohanan at biyaya sa biyaya. Kaya ibig sabihin, yun na yung buhay natin. At kung ating makikita talaga ang mga bagay na ito, yes, totoo talaga ang ating Panginoon, totoo ang banal na kasulatan, then ang purpose ng ating buhay ngayon ay isiwalat ang buong katotohanan ito gaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Propeta Isaiah, salitain mo ang mga salita na aking sinalita sa iyo, makinig man sila o hindi, at least ay meron silang napakinggan na propeta sa kanilang kalagitnaan na nagsalita sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Pero wag natin kalimutan, ang tao meron talagang pasya o meron talagang tinatawag na sariling pasya, at yun nga sinabi nating accountability. Yun yung tinatawag nating pananagutan sa pagkaalam ng mabuti at ng masama. And then eto na nga yung buhay. Sa maraming katanungan patungkol sa buhay-buhay, salamat sa salita ng Diyos. At dun sa kaliwanagan ng mga katotohanan ng ating Panginoon, hindi tayo dapat madaya pa, sapagkat ang buong kaliwanagan ay lumiliwanag na. Then, ang mahalaga nito, i-share natin or isiwalat natin yung katotohanan. Walang reliyon na itinatag ang ating Panginoong Hesus. Ang itinatag niya ay ang dugo ng tipan, at ang dugo ng tipan ay nangangailangan ng iyong pananampalataya upang magkaroon ka ng direct relationship sa ating Panginoon Kristo at sa ating Panginoon Diyos. Bagamat ang mga pumapasok sa biyayang ito ay tinatawag na mga panganay o ang iglesia ng mga panganay. Kaya ibig sabihin, nanasain din natin siyempre na makasama ng ating kapatid, magkaroon din tayo ng pagkakatipon, sumamba tayo sa ating Panginoon Diyos, umawi tayo sa ating Panginoon Diyos,
Pero ang pinakang kabuuan ng lahat ng mga bagay na ito, ang Panginoong Hesus ang nagtatatag ng kanyang iglesia. But literally, pagdating ng ating Panginoon, hindi natin matatanggihan yung iba sa ating mga pagkakatipon, gano'n man tayo karami, hahatulan pa rin ng ating Panginoon. Una ay ang kanyang bahay panambahan. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro, na mauuna ang paghuhukom sa bahay ng Diyos. At dahil dito, upang makita kung sino-sino ang mga totoo sa kanyang sarili na nagpatubos ng buhay sa Panginoon at hindi gaya ng sa reliyon lamang. Okay, ganito sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 4. Verse 17, sapagat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos at kung mauuna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang mga makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ang nagagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa bahay ng ating Panginoon, welcome ang lahat. Pero kilala ng ating Panginoon kung sino-sino ang nakipagkaisa sa Kanya. Kasi meron diyang mga observer lamang. Meron diyang mga nagmamasid lamang. Pero sa kanilang puso, hindi talaga sila nakikipagkasundo sa ating Panginoon. Then, bagamat sabihin nila, nakabilang sila sa kanilang fellowship o sa kanilang simbahan, sila'y magkakasama, pero kilala ng Panginoon kung sino ang mga nakipagkaisa sa Kanya at nagpatubos sa Kanya. At yun yung mga mararapture, yun yung mga aagawin pag dumating ang ating Panginoon. Pero yung mga observer, yung mga nagmamasid lang or namumuhay lamang ayon sa kautusan, hindi sila mararapture. Bakit? Lumalakad pa rin sila ayon sa laman. Hindi sila lumalakad ng ayon sa espiritual na kalooban ng Panginoon Diyos, sa kabanalan at sa katwiran at sa katotohanan. Hindi yun ang kanilang buhay. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng bagay at ang kanyang iglesia, yung mga nagpatubos sa kanya. Pero literally, sa ating mga pagkakatipon, kung meron man tayong mga panambahan, hindi lahat ng naririyan ay nakipagkaisa sa ating Panginoon Kristo. Mas magaling kung ang lahat ay nakipagkaisa. Kasi nga meron ang proseso. Maaari observer sila sa una, pero later on, habang nahayag sa nilang katotohanan ng salita ng Diyos, dadating din ang punto, makikipagkasundo na rin sila sa ating Panginoon Kristo, at yan ang trabaho ng mga pastor. Alagaan yung mga tao hanggang sa maakay nila sa harapan ng ating Panginoon at makipagkasundo sa ating Panginoon, dahil hindi magbabago ang buhay ng tao kung hindi siya makikipagkasundo sa ating Panginoon. Kaya sa loob ng reliyon, nagtatakipan lamang dyan sa kasalanan kanilang ginawa at sa kasalanan kanilang nagagawa, at patuloy pa rin naman nagagawa, pinagtatakpan na lang. But actually, kapag yan ay nakipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo, inaring ganap ng ating Panginoon Kristo, walang problema sa taong yan. Lalakad yan sa liwanag, lalakad yan sa kabanalan, lalakad yan sa kaayusan, lalakad yan sa katwiran, sa katotohanan. Hindi mo po problemahin ang tao na nakipagkaisa na sa ating Panginoon Kristo. Hari nawa ang mga biyayang ito ay patuloy na maayag sa atin, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kababayan, maging sa bansang Israel. Ang biyaya ng Panginoon mahayag sa kanila na ang Panginoon Kristo ay dumating na bilang manunubos, at ang kailangan na lamang ay magpatubos at mapatunayan natin ang buong katotohanan sa pamagitan ng resulta ng pakikipagtipan natin sa ating Panginoon Kristo. Pansamantala, mga kapatid sa ating Panginoon, ito yung ating second part na tinatawag na Iglesia ng mga Panganay or the Church of the Firstborn. Kasi nga, tayo ay inaring ganap na pero buhay pa tayo.
ginastify na tayo ng Panginoon. Then, ginlorify na tayo ng Panginoon. Then, yung ating pangalan ay natatata sa kanan ng Ama. Kung paanong naupo doon ang ating Panginoong Kristo, taglay din natin ang ating mga pangalan sa pag-upo ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang dinaanan ng Panginoong Hesus, dinaanan din natin. Then, inaring ganap tayo ng Panginoon. At dahil doon, nakita natin yung resulta. Nakita natin ang buong kaliwanagan, nakita natin ang buong katotohanan, at yun yung pinakang bunga. At dahil dito, hindi tayo nagtatatag ng panibagong reliyon. Ang itinatatag natin ay ang matagal nang natatag at inire-restore lang natin na muli itong mahayag sa buong sanlibutan, alang-alang sa mga kaluluwa ng ating kapwa-tao. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Sa Diyos ang kalwalatian magpakailan-kailanman sa ngalan ng Panginoong Jesus.